Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating Bagyong Tino na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 4 ng umaga, latest location natin para kay Severe Tropical Storm Tino ay nasa layong 430 kilometers silangan ng Giwan sa may Eastern Samar. Lumakas pa ito at may taglay na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 110 km per hour, pagbugso na umaabot ng 135 km per hour. Patuloy yung paggalaw nito, generally west-southwestward sa bilis na 30 km per hour. And for today, makikita natin sa ating latest satellite images na as early as now ay umaabot na yung mga kaulapan na associated dito sa rain bands ni Bagyong Tino. So later in the day, asahan natin yung magiging masungit yung ating panahon sa eastern sections ng Visayas at sa Mindanao, as well as some portions of Bicol region. Samantala dito naman sa Northern Luzon, dahil sa epekto ng amihan at ng shoreline, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan. Meanwhile, for Metro Manila at malaking bahagi pa or sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ngayong umaga hanggang sa tanghali ay generally fair weather ang ating inaasahan, partly cloudy to cloudy skies. May chance pa rin ng mga rain showers or thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala tayong inaasang direktang epekto ni Bagyong Tino for Metro Manila and most of Luzon, pero possible as early as mamayang gabi onwards, makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan over these areas. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Tino as of 5 a.m. today. So inasahan natin na within the next 24 hours magpapatuloy yung generally westward na paggalaw nito. Pero makikita natin sa track forecast na ito for the next 12 hours ay generally west-southwestward yung paggalaw ng bagyo, and beyond that magiging generally westward yung paggalaw nito. At possible initial landfall or yung mga unang area sa posibleng tamaan directly ng sentro ng Bagyong Tino ay dito sa area ng Eastern Samar, Leyte or Dinagat Islands, possible mamayang hating gabi or bukas ng madaling araw. So after its initial landfall over any of these areas, magpapatuloy yung generally westward or west-northwestward na paggalaw nito. Itra-traverse nito or babaybay ng malaking bahagi ng Visayas patungo dito sa northern Palawan area. So kailangan nating bigyang pansin rin yung intensity forecast natin. So within the next 24 hours, as early as within the next 12 hours, makikita natin na magpapatuloy yung intensification ni Bagyong Tino. So possible typhoon category na ito within the next 12 hours. At magpapatuloy yung paggalaw nito papalapit sa Eastern Visayas, Caraga area, magpapatuloy yung intensification nito. Highly likely yung tinatawag nating rapid intensification dahil yung karagatan na kung saan papunta yung sentro ni Bagyong Tino ay mataas yung ating sea surface temperature. So, kumbaga mainit yung karagatan natin at favorable ito for further intensification. So prior to landfall over Eastern Samar, Leyte or Dinagat Islands, magpapatuloy yung paglakas ni Bagyong Tino at hindi natin inaalis yung possible further intensification into a super typhoon category. So kailangan rin natin bigyan din yung tinatawag nating forecast confidence cone. So hindi natin inaalis yung posibilidad ng further northward or southward shift nitong si Bagyong Tino. So anywhere within this forecast confidence cone, makikita natin dito sa ating track forecast, posibleng mag-shift yung track ng Bagyong Tino. So pwedeng mag-shift siya further northward or further southward. At makikita natin dito sa ating confidence cone na ito, saklaw nito or sakop yung malaking bahagi ng Visayas, portions ng Mimaropa as well as itong northern portions ng Mindanao. Kailangan rin natin bigyang pansin or bigyang diin na hindi kailangan dumaan yung sentro ng bagyo sa ating lugar para maranasan yung epekto nito. Hindi lamang isang point o isang punto yung bagyo, kundi isa itong malawak na system na gumagalaw. So in the coming days, in general, dapat buong Visayas as well as portions of Mimaropa, portions of Bicol region as well as itong northern portion ng Mindanao, maghanda po tayo sa mga hazard sa dulot ng papalapit na Bagyong Tino. At dito rin sa ating latest track forecast, makikita natin itong bilog na shaded ng yellow as well as itong shaded ng red. Ito yung mga areas na ito yung area na kung saan mararanasan na natin yung mga malalakas na hangin na dulot ng bagyo. So kung iti-take into account natin yung generally westward na paggalaw nito in the coming hours, within the next 24 hours makakaranas tayo or makahagip na itong bilog na yellow itong portions ng Eastern Visayas at Caraga.
So as of 5 a.m. today, may signal number 2 na tayo dito sa central and southern portions ng Eastern Samar, central and southern portions ng Samar, Leyte, Biliran, southern Leyte, dito sa Camotes Islands, eastern portion ng Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bukas Grande Islands, northeast portion ng Agusan del Norte, at itong northern portion ng Surigao del Sur. Kaya over these areas, as early as now, within the next 24 hours po. So 24 hours yung lead time natin para sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Asahan natin within the next 24 hours, makakaranas sa tayo ng mga pagbugso ng hangin na dulot na papalapit na Bagyong Tino. Samantala, signal number 1 naman ang nakataas sa Sorsogon, Masbate, kabilang ang Tikaw at Bures Island, southern portion ng Albay, sa may Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, sa Cuyo Islands, northern Samar, rest of eastern Samar, rest of Bohol, rest of Cebu, kabilang ang Bantayan Islands, sa may Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, sa may Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kabilang ang Caloya Islands, central portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Sur, nalalabing bahagi ng Agusan del Norte, eastern portion ng Misamis Oriental at sa may Camiguin. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially areas under wind signal number 2, ngayon pa lamang maghanda na po tayo sa mga pagbugso ng hangin na dulot na papalapit na Bagyong Tino. So prior to landfall dahil inaasahan nga natin yung further intensification into typhoon category, highest wind signal na posible nating i-issue para kay Bagyong Tino ay wind signal number 4. Pag sinabi po natin wind signal number 4, wind signal number 3 pataas, mapaminsala po yung mga hangin na ito. Asahan natin yung masungit na panahon in the coming hours. So in the succeeding bulletins, ay posible mag-issue na po tayo ng wind signal number 4 pag malapit na yung bagyo sa ating lugar. So kung posible natin maranasan yung mapaminsalang hangin na dulot ni Bagyong Tino within the next 12 hours. So ayun nga po, hindi rin natin inaalis yung possible intensification into a super typhoon category. So itong mga lugar naman na ito, magtataka kung posible po tayong magtaka kung bakit walang wind signal sa aming lugar pero malakas yung bugso ng hangin. Dahil sa epekto na ng northeast monsoon o yung hanging amihan na posible magkaroon ng surge sa mga susunod na araw. So yung northeast monsoon surge, posible magdulot ng mga pagbugso ng hangin sa mga areas outside o yung mga areas na walang wind signal. So for today, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin na ito for Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Norte, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. So for tomorrow and sa araw ng Wednesday, asahan pa natin na masararami pang areas yung mga karanas ng mga pagbugso ng hangin na dulot ng ating northeast monsoon o yung hanging amihan. At para naman sa ating heavy rainfall outlook, so hindi lamang malalakas na hangin yung ating inaasahan, kundi yung mga malalakas na pag-ulan rin. So for today, at least for the next 24 hours, dahil yung possible landfall ni Bagyong Tino ay mamayang hating gabi or bukas sa madaling araw. So bago pa lang mag-landfall itong si Bagyong Tino, as early as this afternoon, makakaranas tayo ng mga malalakas na pag-ulan. Posible umabot ng greater than 200 mm yung mga pag-ulan na ito sa may Eastern Samar at Dinagat Islands, 100 to 200 mm naman. Ito yung mga areas shaded by orange sa may Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Surigao del Norte. 50 to 100 mm sa pag-ulan ang mararanasan sa may Sorsogon, sa may Cebu, sa may Bohol, at itong area ng Agusan del Norte. So ito yung mga areas na mga karanas ng mga direktang pag-ulan na dulot ng Bagyong Tino. Samantala, Aurora at Quezon, makakaranas din tayo ng mga pag-ulan na dulot naman ng shoreline o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. So after landfall, ito na yung time period na kung saan tumatawid na yung sentro ni Bagyong Tino throughout Visayas at itong northern portion ng Palawan. So for tomorrow, araw ng Martes, makikita natin malaking bahagi na ng Visayas as well as portions ng Mimaropa, Bicol Region at Northern Mindanao posible makaranas na ng mga pag-ulan. So bigyan din natin yung posible torrential rains dito sa may area ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental pati rin sa Cebu. So ito yung mga lugar for tomorrow na pinakamararanasan yung mga malalakas na epekto ng mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Tino. So in general, makikita natin malaking bahagi ng Visayas, malaking bahagi ng Kabikulan, buong Mimaropa, as well as itong northern portion ng Mindanao. Maghanda po tayo sa mga banta
ng flooding at landslides dahil significant heavy rainfall ang ating inaasahan sa mga susunod na araw na dulot ng papalapit na bagyong Tino. Possible landfall over Eastern Visayas or Caraga or in general itong Dinagat Islands at posibleng magdulot ng significant heavy rainfall over most of these areas. Samantala, dito naman sa eastern section ng Luzon, sa may Isabela, Aurora at Quezon, dahil naman sa epekto ng shear line, magpapatuloy pa rin dyan yung mga pag-ulan. So, unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan pagsapit ng Miyerkules. So, by Wednesday, more or less, malapit na dito or nandito na sa West Philippine Sea, sa kanlurang Palawan, yung sentro ni Bagyong Tino. So, mababawasan na yung mga pag-ulan, particularly dito sa Mindanao at central and eastern portions ng Visayas. Gayun pa man, magpapatuloy yung 100 to 200 mm sa pag-ulan sa portions ng Mimaropa at 50 to 100 mm sa pag-ulan naman dito sa nalalabing bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region. Papatuloy rin yung mga pag-ulan na dulot ng shear line sa may Aurora at sa Quezon. At pinapaalalahan rin natin yung ating mga kababayan sa banta ng storm surge o yung daluyong ng bagyo. Ito yung coastal flooding o yung pagpasok ng tubig dagat further inland. So yung mga most susceptible dito ay yung ating mga kababayan sa mga low-lying at exposed na mga coastal communities. Posibleng umabot yung ating storm surge more than 3 meters dito sa Eastern Samar, 2.1 to 3 meters dito sa Dinagat Islands, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, at Surigao del Norte. So mapapansin natin, no, ito yung mga lugar na kung saan, kumbaga ito yung initial landfall area ng Bagyong Tino. So ito yung mga lugar na pinakamararanasan yung pinakamatataas na storm surge o yung daluyong ng bagyo. Samantala, moderate risk ng storm surge ang ating inaasahan, 1 to 2 meters sa nalalabing bahagi ng Visayas, portions ng Mimaropa at portions rin ng Mindanao. So sa ating mga kababayan over these areas, especially itong Eastern Visayas at Caraga, kung maaari, mag-evacuate na po tayo sa higher ground, makipag-ugnayan po tayo sa LGU, sa ating mga LGU sa paglikas sa mas mataas na lugar dahil itong storm surge yung isa sa mga nakakamatay at mapaminsalang hazard sa dulot ng papalapit na mga bagyo. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, so ito yung ating latest gale warning as of 5 a.m. dahil papalapit nga itong si Bagyong Tino, ay nag-issue pa tayo ng gale warning kaninang alas 5 ng umaga. Sa may Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bukas Grande Islands, Masbate kabilang ang Ticao at Burias Islands, Sorsogon, Albay, Surigao del Sur, at sa may at dito sa northern and eastern sections ng Catanduanes. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, suspended po muna yung sea travel, bawal na pong pamalaot over these areas dahil makakaranas tayo ng matataas na alon na dulot ng papalapit na Bagyong Tino. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa, dito sa western section, northern and western sections, or in generally itong nalalabing seaboards ng Luzon, posible rin dyan yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan dahil nga may inaasahan tayong surge o yung pagbugso ng ating northeast monsoon o yung hanging amihan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa nalalabing seaboards ng ating bansa. At para naman sa paghahanda sa bagyo, so unang-una, patuloy po tayong makinig ng balita sa ating mga radyo, sa TV, sa ating mga news at mag-monitor ng mga official updates na pinapalabas ng DOST Pag-asa. So starting today, starting as of now, 5 a.m. ay mas dadalas na yung ating issuance ng tropical cyclone bulletins. Magiging every 3 hours na yung issuance natin dahil within the next 24 hours, posible na mag-landfall or napakalapit na yung sentro ni Bagyong Tino sa ating kalupaan. So yung susunod na ating update para sa bagyong ito ay mamayang alas 8 ng umaga. So patuloy tayong makinig ng balita at mag-monitor ng mga localized advisories na inisyu ng Pag-asa. Especially yung ating mga heavy rainfall warnings. No? Ito yung ating mga localized advisories. Sinasabi nito kung gaano kalakas yung pag-ulan na ating mararanasan within the next 3 hours sa ating lokalidad. Pangalawa, magkaroon tayo ng plano para sa community at family level. So makipag-ugnayan tayo sa ating mga lokal na pamahalaan na kung ano ba yung dapat gawin kung ganito na yung ating sitwasyon sa labas ng ating mga tahanan at yung pangatlo at pang-apat na ating paghahanda para sa bagyong ito. Maghanda po tayo ng emergency kit o yung go bag na nilalaman yung mga importante nating kailangan sapagkat kung kailangan nating lumikas agad sa mga evacuation centers ay mabilis po yung ating response o yung agad na paglipat. So yung next tropical cyclone bulletin para sa Bagyong Tino ay mamayang alas 8 ng umaga. So para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, especially yung ating mga
tropical cyclone bulletins, and other weather-related information na mga products natin nire-release, mga localized advisories, tulad ng mga heavy rainfall warnings, yung color-coded heavy rainfall warnings, rainfall advisories, or maski yung mga thunderstorm advisories. I-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming websites or official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Ulat.